Hello, good morning everyone, mga ka-Pinoy survivor. Kamusta kayong lahat? Happy weekend! Maraming salamat sa inyong pagpanood. Maraming salamat sa mga subscriber natin. Paki-check lang yung mga playlist, no? Pili lang kayo ng ano doon, ng mapapanood. Ah, happy weekend! Oo nga, weekend na naman. March na, no? So, okay, tuloy lang natin. Ang mainit ngayon yung ano, yung pinag-usapan yung mga ano mga yung hazing nga kay John Matthew, no? Pagka isipin nyo, paano kung nangyari yun sa inyo, no? Sa anak natin, sa anak ninyo, no? Parang nakakapanglambot. Tapos sasabihin na lang sorry. Imbis na dalhin sa ospital, binaon. Sa mga utak ng mayroong mga tao ngayon, no? Mga demonyo eh. Tapos may madidinig ka pa na yung sa batas, ano? Na hindi naman kinakailangang i-amend, hindi kinakailangang reviewin kasi kompleto naman yung batas. Ang tanong nga, anyari, meron pa rin namamatay, meron pa rin hazing. Ay, nako. Sana nga, sana nga matigil eh. Mas maganda reviewin na lang tapos checkin kung ano yung pagkukulang. Meron talagang kulang kung isipin nyo kasi walang takot eh. Kung it's supposed to be a deterrence, no? Kaya nga, pero ang problema may madidinig ka pa sa mga argument nila na bakit may mga batas naman against other crimes, murder, rape, mga ganon, drugs. Pero pagnanakaw, pero meron pa rin ngayon nangyayaring ganon. Murder, rape, pagnanakaw and all that. So, where do we stand? Tatanggapin na lang natin? Buhay din naman kasi pinag-uusapan eh. Tapos nananahimik yung anak mo, sumali sa fraternity, and then mabangkay na lang. Buti sana kung tapos pinadal, nakakainis talaga bago ay nako kaya naman tayo concerned ako concerned ako kasi it's really you have to we look into these things na trying to seek accountability and responsibility. Nandun yung batas para parusahan. Pero after the fact, patay na yung tao. No? So, siguro yung pag-create ng batas, sundan yung operating words na fit, focus, fairness, financial mechanism. You focus yung batas mo into solving a problem. Meron kang gustong tanggalin eh, meron kang gustong i-deter, no? Na hindi na mangyari. That's why may mga penalties, no? May mga provisions, may punitive clauses, no? Mga reclusion perpetua, mga ganon. Imprisonment, okay, mga fines. Pero at the same time, yung isang operating word nga is fit, no? Whatever you do sa mga provisions ng batas, kinakailangan yung the desired behavior happens. Whatever provision you make there sa batas, mga lawyers, mga mambabatas, whatever provision you add there should result into a behavior that you want to happen such that it will solve the problem that the law is being created for. So, hindi yung gawa ka lang ng provisions doon kasi konsonado nyo, type nyo lang, and then kinompleto nyo, puno-puno, and then yun na. Sabihin nyo, yun na yung batas. Pero hindi. Where is the responsibility and the accountability? Tapos yung isa pang operating word na idadagdag is yung fairness.
Hindi naman pwede ngayon yung iba nagka-clamor na tanggalin na lang yung fraternity. Lahat, tanggalin na yan. I-ban na yung fraternity. Hindi pwede. Kasi yung intention ng fraternity is supposed to be brotherhood, tulungan and all that. So, bakit mo naman idadamay kung ipe-penalize mo lahat? Parang ano, no, yung meron namang magandang ginagawa yung ibang organization, tapos bakit ipe-penalize dahil sa merong isang organization na palpak? Dapat ang focus is paano mape-prevent yung hazing, at the same time paano yung eskwelahan ma-involve at saka yung mismong organization to police themselves, no, to make sure na hindi mangyayari yung hazing. So ganon ang ano ko nga ang nakakainis. Dapat nga dyan yung mga itong offhand, no? Ang sa akin, ang suggestion ko nga pagka yung mga freshman, no? Lahat ng bagong estudyante, mga freshman, mga neophytes, pagka sasali sila sa isang fraternity, i-briefing sila. Pagka merong mga reception o kaya yung mga ano na yan na ipapadel sila, lumaban sila. Kuhanin ninyo yung paddle, pukpukin nyo sa ulo yun ng papadel. Manlabang kayo. Kasi sa academy, sa PMA, ganun ang gusto tanggalin yung hazing. Pero, paano gagawin? Such that, yung plebo, pwede niya pagka dinefine sa kanila, binriefing sila, ganito yung bawal, ganito hindi pwede, ganito yung pwede, etc. etc. Dinefine talaga yung maltreatment, dinefine yung hazing. So, pagka ginagawa na sa inyo yung pinupukpok kayo, you're being harmed physically o kaya psychological torment, pwede nyong i-refuse yung order na unlawful. Pwede nyong isumbong pa nga sa mga tactical officers para So tama lang yung ganon. Tapos isa pang concern ko, itong mga fraternities na to, no? Pagka hindi na-check yan, yung mga members niyan, more often than not, nagiging mga candidates for cadetship sa academy. Kasi first year hanggang fourth year, ages 18 to 25, yun yung pwedeng pumasok sa academy. So, may problema. Pagka hindi na-check doon pa lang sa source, pag pumasok nakakawala, nakakalusot, unless yung academy, higpitan yung NP screening and all that. Pero, paano mo maano yun? So, kailangan doon sa source pa lang kaya, dapat ma-review talaga yung anti-hazing law kasi pagka nakalusot doon sa doon sa source, doon sa college, pumasok sa academy, doon may mamamatay din doon. Kaya nga magulo yung kung ako nga kung mag-guilty padala lahat yan sa sa Ayungin Shoal. Pagka guilty yung tao, doon kayo sa barko, doon sa Sierra Madre, samahan niyo yung mga marines natin doon. Magpintura kayo, kayo, yung tik-tik kalawang ng barko na yun na nabubulok, tapos noon mag-acetylene kayo. Total, life imprisonment Mag-alaga kayo ng talaba o talangka, tapos anihin ninyo. Magpintura kayo ng barko ron. Sana ganon Lahat ng magigilty sa hazing, dundalin sa barko. Ayungin Shoal. Pero, babasahin ko yung tas gusto kong italakayin yung batas. Marami pwedeng idagdag actually. May mga suggestions ako taasan yung penalty, kung may yung magkano yung penalty, 3 million yata, 2 million, ganun o 1 million, no? 3 to 1. So, dapat yun, mataasan yun. And then, yung eskwelahan. Okay, itong Tau Gamma fee, yung fraternity, no?
for your information guys, recidivist to eh. Recidivist eh. 17 buhay na kinuha niyan eh. 17. 17 innocent lives. Ang kinlaim ng Tau Gamma Phi mula nung 2006 up to the present. 17. In history natin, there are, kung checkin ninyo, there are about 66 lives na na-claim ang recorded ng Hising, no? Na namatay sa Hising. Eh, syempre, iba, mga na-injured and all that, hindi na nakasali. Yung mga patay lang yung recorded. Ang top notcher dyan, Tau Gamma Phi, 17. So, siguro isa sa i-discuss ko sa mga sa susunod na vlog siguro is yung iban yung ano na yan. Wag natin, kung hindi nyo tatanggalin, kung may argument na wag tanggalin yung mga fraternities kasi sinasabing ko no freedom of academic freedom, o de sige, pagka may nangyaring hazing, nagawa nitong isang fraternity na to, hindi lang blacklisted eh. I'm not going for blacklisted. Sa akin talagang yung ginagawa ng mga Egyptians, mga Pharaoh na stricken out of the record ng eskwelahan. Talagang hindi ka na wala nang tatanggalin yung accreditation mo. I-disband kayo forever. Yung ganun ba? Hindi lang suspended eh. Disbanded na kayo. Kung baka pakialam ko kung international yan, yung Tau Gamma Phi. Eh dito sa Pilipinas, pumapatay kayo eh. Yun yung sa akin, no? So, galit na galit talaga ako dyan sa, kasi walang kamalay-malay tao. Pinalaki mo ng hanggang 24 years old, tapos papatayin lang. Pangit eh, hindi maganda. Kaya nga, recidivist eh. 17 lives. Innocent lives.